Mga karohos, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement. Ngayong araw po ng Lunes, June 23. Bali mga karohos, project update. Siya nga po pala, kansilado ang pasok ng mga estudyante ngayon. Bali according po sa balita, may bagyong paparating. Meron tayong isang ongoing project na hindi muna tayo nagpapasok. Hindi kasi simple yung mga gagawin doon. So ito yung project natin sa Anyana. Mas sinisigurado ko na magiging maayos po yung gawa. Bali, ang assignment po natin sana ngayon doon is magbubuhos tayo ng slab. Yun nga lang, hindi akma itong ganitong klaseng panahon. So hindi pa naman po umuulan, pero napakadilim po ng kalangitan. So mas maganda po sana na mas maganda yung weather. Pag natapos po yung pagbubuhos sana ng slab, kinabukasan doon sana mas maganda umulan para libre na tayo sa patubig para sa curing time. Yung mga karos, meron tayong mga inaasahan na delivery ngayon dito sa Riego de Dios project. Tapos bibisitahin na rin po natin yung mga ongoing project natin dito sa Lumina Homes Phase 6, tsaka yung project natin na bago na sinisimulan dito sa Phase 5. Yung mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bale, ito yung una natin pinintahan dito sa Riego de Dios project. Yan, good morning nga po pala kila ma'am and sir. Okay, meron tayong mga dumating na delivery dito. Metal paring, ayan, carrying channel, W clip. Tapos may saan tayo na darating pa na PVC pipe para sa electrical. At saka wire, ayan po. Yeah, Marvin, good morning Marvin. Good morning. Hey Doming, good morning. Eh, chinichipping na po nila to. Si Kuya Boy, wala pa? Ano sa kabila? Tapos kanina, bumili po tayo ng materials para sa mga breaker. Papasikaso na natin yan kay Kuya Boy. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Hindi na ako muna itong ano. Sige, sige. Salamat. Hindi kayo, inaayos ko. Ayun ba yun? Ayun dati yung luma. Gumagana na po. Kumain na. Ayan. Kuya, may breaker tayo rito. From main, tapos heater at saka oo. Bakit bigay mo sa akin lahat ng ano dyan? Sige ha. Ito kaya, extra electrical tape. Yung wire na 14, isang box muna. Oo. Parating na, may i-deliver. At saka yung pipe. Yan, parating na po. So ito nga po pala yung mga dumating ngayon. Pati mo mo. Meron din tatlo. Meron din po. Ano agad mas lang ba tayo mag-apa? Hindi na paano yan? Dun sa ano, para pagka sinalpak na po na maglagay ng ano, hindi na siya mahirapan, diretso na. Tapos ito yung mga dumating natin na materials para sa ceiling framing. Yan na meron na tayo rito. Ito yung pinapasikaso natin kay Kuya Boy. Yun o. Si Richard nga pala nasa phase 5. Halos tapos na yung palitada niya rito. Mr. Jojo, good morning. Good morning. Adonis, morning. Saka kay Rusty. Good morning. Ano ba ginagawa natin dyan? Tapos, Okay. lalagay pa ako siya rito para sa hard repair para hindi malagay. Sige. Ganito kasi 8 feet natin eh. Oo. Kulang pala tayo dyan sa baba. Kulang pa. Oo. Kasi lulundo yung ano natin. Tsaka rito sa kabila din yata. Wala, meron na tayo eh. Wala rin dito. Wala. Oo, pareha. Lalagay ako dyan eh. Wala. Hindi, binaon yun sa ano, kaya matibay to. Nakabaon yan sa ano. Wala. Nakabaon yan. Mas maganda yung ganyan, nakabaon, matibay. Pero magdudugtong tayo o para nakapatong yung ano, hardiplex. Tsaka pala, inumpisa na po nila maglagay ng ano rito, insulation gamit yung Shera board. Tapos nakapalaman yan doon sa ating long span. Yung long span na yan, yan yung luma na galing kay client owner. Tapos mamaya meron tayong konting i-discuss dito habang gumagawa po sila. Pabalik tayo rito mamaya. Meron tayong mga napapanood kasi sa ano sa vlogs na ginagawa kadalasan kapag maglalagay po ng bubong dito banda sa pader. Yan, meron tayong sariling diskarte. Yan po ang i-share natin ngayong araw. Ceiling framing, bali pinauuna lang po natin yung
bubong. Kung sakaling uulan naman, pwede naman pong mag-ceiling railing. Padagdag kaya ako niyan. Kulang yan. Sa haba nito yan, papadagdag tayo ng tawag natin sa hardware. Flexible. Yeah. Di muna natin pinapasok yung nagbibistay. Bale yung nagbibistay natin dito, on call lang po namin siya. So ang priority muna natin yung mga nandito sa interior. Napakadami naman na nabistay. Yan, ganito po yung kalalabasan niya. Kagaya sa mga project na ginagawa namin sa Alumina. Tapos ito yung ginagawa ni Adonis. Yan, naglalagay po siya ng soleras dyan. So ipapaliwanag din namin kung bakit mas maganda may ganyan dyan sa dulo. Siya nga pala, yung mga bubong dito sa harapan, dito sa baba, mga wala pa po tayong on-hand na flashing po niyan. Ang nalagyan natin ng flashing yun dun sa taas. Pag natapos po sila dyan, paikot, medyo mahaba yan, saka po natin pasusukatan. Kapag nasukatan, saka natin o-orderin. Ito po muna yung update natin dito sa Riego de Dios. So babalik tayo rito mamaya. Tara. Mamaya pala kailangan natin ng silicone gun at saka silicone sealant. Bibili tayo sa hardware store. So gagamitin natin siya dito sa project natin sa Riego de Dios. Ito, papunta muna tayo ng phase 6. May ilan mga materials pa akong binili para dun sa ating mga finishing. Yan, dito sa phase 6 project natin, meron na tayong isang malapit ng ma-turnover na unit. Bali hindi pa po kami nag-o-open pa ng ibang project. So ang karagdagang project namin ngayon yung nasa phase 5. Yun yung bago. Pero hindi naman ganun katrabaho kasi floor area or interior lang yung mga pinagagawa ni client dun. Medyo nagtatagalan naman tayo kapag may extension. Sa phase 6 muna tayo. Tara. Nandito na tayo sa phase 6. Okay, bali meron tayong karagdagan tin shop gray pa na binilid na pintura dito. Basahan. Yan, tin shop gray. Yan yung pinintura po namin sa mga pader dito sa loob. Yan. Meron pa mga ilan pa na hindi pa nagagawa dito. Yung pintura nitong trench drainage. Good morning nga pala kay Master Dino. Good morning! Tsaka itong tiles, itong sa window. Okay. Thank you. Tapos ito yung sa ating aircon box retouching, tapos may sumabrang dowels, puputulin pa po yan. So ito, pipinturahan pa. Yan, yan, sabi ni Kuya Dindo, bali baka papahiran niya na ng acrylic emulsion to. Kamusta naman yung bahay, Kuya? Lakas ng ulang kahapon. Maayos? Saka dito pa kami yung Sabado. Anong umuulan? Okay. Sinilip namin, wala na. Sige. Ito pala, nililinis na ni Kuya Dindo. Ilan sa mga sekretong materyales na ginagamit namin sa paglilinis. So ito lang naman yun, yung hawak na ni Kuya Dindo. Wipe out. Yun o. Tsaka syempre malinis na basahan, no, Kuya? Depende ko, no? Kaya i-retouch pa natin yan, ha? Yung mga pader dyan. Yan, nililinis na ni Kuya Dindo. Tsaka pagka tinurn over to, mabango, no, Kuya? Mabango tong cabinet. Mamaya ako sa taas, sir. Sige, ha. Salamat kaya. Yeah. Bali yung mga alikabok, pinalagay lang po natin sa isang side. Tapos may vacuum towel galing sa Inco.
Yan, dire-diretso na si Kuya. Tanggal na yung alikabok. Para mas madali. Mas magaan talaga magtrabaho kapag may mga gamit ka. Kuya Rigar, good morning po. Good morning. May dala tayo skin coat dito at saka semi-gloss. Semi-gloss at saka lacquer thinner para dito sa project natin. Yung nakasikaso rito ay basilya at saka itong pagliliha. Yan dito kuya is ano to? Nakasakay mo na boss, bago ko apply ng pan. Sige. Kasi mga pan, full. Yan, malinis dito. Bali yung mga gamit, pinaalis na po natin lahat para makita natin. Maluwag. Mga pintuan. Yan dito rin, walang gamit dito. Yan dapat pagka magpipintura ganito. Saka muna natin, baka biglang umulan ng malakas. Ito kakabitan pa ng kornisa. Yan, tatapusin yan. Paikot. Okay, kuya, tuloy mo na. Sa sander si kuya. Tapos dito sa kabila, umulan kasi nung Sabado, malakas. Yan, hindi natapos yung pagbubuhos ng flooring dito. Ito lang yung nabuhusan namin. Yan, tapos itong bahagi na to, hindi po yan nakasagad dito sa sidewalk. May konting tira kagaya din sa kabila. Ito yung trench drainage natin. Ayan na. Gawa na siya. Pa-primer na lang. Bali yan, nandito ay si Bilog. Good morning! Good morning. Ayan. Ayos na ni Bilog to. At saka kay Louie. Good morning, Louie. Good morning. Good morning. Yun o. Kapag may siwang yan, Louie, ano ibig sabihin? Ano? Mali. Ito, hindi, ano? Hindi eskwalada, Bengkong. bengkong. Pantay na may dulo, tapos pantay dito. Itong ties. Okay, may bengkong konti. Katulad na ito. Yan, Yan. bengkong. Pero pinipilian na lang na. Pilihan mo na lang. Lababo naman ito. Oo, mabubutasan naman kasi ito. Kaya kumbaga yan si Louie, pinipilian na niya na lang yung mga tiles. Kaya kagaya niya, bago siya magkabit, tinitingnan niya muna. So sa mga nanonood, no, baka magtaka kayo bakit walang butas. Binubutasan po yan kapag ano na, pagka tapos na, matigas na, para hindi nababasag. Nabitin lang tayo sa pagpo-flooring ng Saturday. Lakas kasi ng ulan. Tapos ayan, nilagyan na nga lang po namin ng trapal para hindi ma-wash out yung buhos namin. Bali, nandito na tayo sa Phase 5 Lumina. So meron tayong bagong project dito. Ito yung dating project namin. Yan, magandang araw nga po pala kila Ma'am Krishna. At dito naman po kila Sir Jason. Yan, magandang araw. Kahapon nga po pala, araw ng linggo, may mga nagtrabaho po rito. Ito, may bistay tayo na buhangin dyan. Yung mga buhangin dito, pinasalandra po natin. Tapos ito yung ceiling. Yan, naka-cove ceiling po siya. Yan, may center light tayo, LED, tricolor na po yan. Tsaka yung mga pin light. Yan, bali, tricolor din po siya. Tapos kapag natapos to, magkakaroon po tayo ng strip light dito. So, alam niyo naman na po yan kung ano yung mga pwede sa inyo para sa kisame. Kasi may mga nauuso naman na kisame ngayon na walang cove light. So, wala po siyang strip light. Yung iba po kasi mga client ayaw ng ganito. So, conforme po yan. Kasi alam naman natin, yung bagay na yan ay napapasukan po yan ng dumi at alikabok. Kami, bago matapos, pinaboblower ko po yan. Yan, pinababacuum ko yan bago kami matapos para malinis na malinis. Tapos ginagawa lang namin yon pagka pinturado na po talaga siya. Yung asin wala nang gagawin dito. Tapos meron pang isang tinatawag na resist. Ayan, resist ceiling. So yung resist ceiling naman,
Itong tambol na to, sagad na po siya hanggang dyan sa taas. So wala na po siyang cove light. Hindi na po siya mapapasukan ng strip light. Maganda rin po yun kasi ang dating niya rin ay parang ganito din. Malalagyan din po siya ng mga ilaw. Yun nga lang, dito banda na. Or pwede rin tayo maglagay dyan banda. Pero yung strip light niya, yung nagpapaganda at elegante nung gawa, yung wala na nga lang po yun. Okay, dito pinagpapatuloy po natin yung tiling para dun sa taas. Yan tiling works para dito sa taas. So pinagpapatuloy po natin. Inaumpisahan na rin po to kahapon. Tapos yung mga gagawin po rito, ito pwede na po natin pabaklas lahat to. Pwede na natin pabaklas, tapos ito pwede na natin ito patanggal. Dito gumagawa si Kuya Sandy. Hey Sandy, good morning. Good morning. Hi Kuya Richard. Morning po. Ito yung tiles ni client. Ayan o. Tiles ni client. 60 by 60 na porcelain. So ngayon pala nag-umpisa si Kuya Richard pero ang dami na nagawa. Okay lang yan Kuya. So dami na kagad nagawa ni Kuya Richard kasi naumpisa na kahapon. Yan hindi, may nag-umpisa na nito kahapon. Naumpisa na to ni Bilog. Ano ba pwede nakapakan dyan ito? Yun, ito. Oh, yeah. Noon na lang namin yung tiles dito para makuha namin yung hulog nung gagawin po namin dito. Siya nga pala, magtataka kayo sa standard renovation. Inuuna naman talaga matapos yung ceiling. Yun nga lang kasi ang mga nauusong ceiling ngayon, PVC panel. Tapos yung PVC panel kasi kapag naikabit natin yung meron yung mga guhit. Wala dong guhit. Kaya kapag nilagyan na natin ng partition, minsan hindi natin nakukuha yung hulog. Ang diskarte namin, dito kami kukuha ng hulog. Ayan, dito sa mga gap ng tiles. Para pag nilagay natin yung partition, maganda siya tingnan. Adhesive mo kuya? Marami pa. Yan na. Ito, bumili tayo ng bagong silicone sealant. Ito yung ginagamit ni Master Batang sa mga project niya. Color black. Para kapag ka naipahid natin, maipakita natin yung mismong pahid niya. So sa mga silicone sealant, ito po ay may UV protection. Mas tumatagal siya kapag ka mainit ang panahon at saka kapag ka umuulan. At the same time, kapag may paggalaw ang lupa, bali elastic din po siya. Yan, hindi po siya basta-basta mabibiyak, hindi po siya basta-basta matatanggal dun sa pinagdikitan niya. Yan, babalik tayo ng Riego de Dios para may pakita yung application. At saka ito, humiram tayo kay Master Batang dito ng ng silicone na gun. Yan, balik tayo sa Riego de Dios. So ito na yung aming hardiplex. Tapos meron na yung bakal sa ilalim. Ang purpose ng bakal sa ilalim, para hindi lulundo. So kadalasan yung ginagawa ng iba, bali ganito yung ginagawa nila. Yan, pag ganyan. So kami, hindi na namin yan yuyupin. Gagawin namin, lalagyan namin yan ng silicone sealant. Sige, Dan. Yan. Silicone sealant. Kung magkulang, dagdag na lang. Pagkakasya na po namin yan. So bali, nag-gap naman po kami dyan ng 1.5 mm para hindi po masyado magastos sa sealant.
kada span ng long span, yan ang gagawin namin. Ay, ganyan po yung gagawin namin. Magdadagdag na lang ako mamaya ng silicone sealant ha. Ito yung extra mo. Okay. Bye! Okay, bali ang purpose po kasi niyan, double protection yan. Yung iba po kasi, di ba, tinutupi pa. Pagka tinupi yun, mag-iiwan yun ng siwang. Ngayon, pag nagkaroon ng problema yung flashing balang araw, lalong papasukin ng tubig yun dahil may siwang. Saka lulusot din yung mga maliliit na insekto. Lulusot sila. So, kanya-kanya naman po ang diskarte sa renovation. Ito kasing paraan na to, medyo magastos siya kasi gumagamit pa tayo nito. Pero kung in the long run, mas effective to compared dun sa niyuyupi. So, ang purpose namin nito, medyo matrabaho lang siya ng konti, yung kasing tinutupi. Isang tupi mo lang, dire-diretso na. So dito, nakalock na po yan, hindi napapasukin ng insekto yan, kahit langgam, hindi na makakadaan dyan, ipis. Plus, meron pa siyang additional na flashing. Kaya mas effective, di ba? So ito kasi, kapag tinumbi natin yung dulo, pag nagkaroon po ng problema na balang araw yung flashing, lalong papasukin siya ng tubig. So sa renovation naman po, kanya-kanya tayong diskarte. So ito ang pinakamainam na diskarte namin, yung ganito. Kaya para sa akin, hindi ako pabor dun sa napapanood ko, kasi meron pa kaming isa pang mas magandang diskarte. So ganyan po yung mga ginagawa namin sa renovation namin. So yan po yung sikreto, ilalagyan natin ng silicone sealant. Yan, ano na po yan, kapag may paggalaw po ng lupa, elastic naman po yan. Hindi yan basta-basta ihiwalay dun sa ating bubong at saka rito sa pader. Tapos syempre may UV resistant naman na po yan, na tatagal po sa init ng araw at saka sa ulan. Yan. Nilalagyan na po ng electrical kuya po yung ating roofing dito. Tapos dito naman nag-umpisa na sila Master Jojo, ceiling framing. Bali yung height nga pala ng aming ceiling framing, kinuha namin yung pinaka mababa sa mga naka-install dito sa pader. So ang pinaka mababa natin yung trusses dito. Yan, kasi itong 2x4 natin, bali naka-slope na yan. Bali ang height is 2.6. Yan, 2.6 yung height ng finish ng ceiling. Bali kailangan lang talaga na mayroong bakal dito sa dulo. Kaya nagdagdag kami dito. Ayun o. Para yung bubong kapag ay napakan, hindi po siya uuga, para hindi mabaklas yung silicone sealant na nilagay natin. Ito yung mga Shera board na pininturahan na nakaraan. So may pintura na siya. Dito pa lang malinis na oh. Pero kapag dumating na yung mga pintor dito, syempre ita-turn over natin yan na mas malinis. Kaya dumating yung wire, meron tayo delivery. May delivery po, kasabay na ng PVC. Isang box. Yung mga kasama na metal paring, kulang pa to. Nasa 50 po yung order ko nito. Yan, tapos meron pa naman tayo mga on-hand pa na natira ng mga nakaraan. Tapos meron tayong carrying channel 20. Ang mga kasama niyan yung W-clip. Ay, sige Doming. Kasama yung W-clip natin. Yan, basta may kasamang W-clip yan. Andiyan yung W-clip. Ayan, yan. Yan, maipakita lang natin sa vlog. Ito, W-clip. Yan, marami rin po yan. Nasa 200 yan. Yung mga silicone pala dito natin binili yan, sa Good Looking. Bali nagdagdag pa po ako ng dalawa. Kasi kanina nung pinapahid po ni Adonis yun,
Bali sa apat kasi na pader yan eh, yung mapapahiram po nito. So equivalent sa isang pader, isa nito. So meron na tayong dalawa doon, plus nagdagdag pa tayo ng dalawa. Ayan, bali hindi naman nakakapanghinayang yung silicone kasi ang presyo niya parang 480 lang, apat na piraso. Ito yung unang binili ko kanina, plus bumili uli ako ngayon, nagdagdag tayo 480, di ba? Para doon sa pagsisilikon ng ating bubong. Pwede na, di ba? Hindi naman ganun kagastos. Okay mga karaos, after break time, yan, shoutout po kay Sir Joel Villaveles from Dasmariñas, Cavite. Yan, shoutout po, God bless. Ito, gumaganda na yung weather pero hindi ako sigurado, makulimlim pa rin. Sana bukas halos maayos na para pag nagbuhos po tayo wala nang pangamba. So yung yung tinutukoy ko yung para sa project natin sa Anyana. Mga karos, nga pala, pupunta tayo ng Anyana ngayong after break time para makapagbigay din ng konting update, para ma-check din po natin yung unit doon bago po tayo makapagbuhos bukas kung sakaling matutuloy na tayo. Yan, nag-usap naman kami ni client na hindi po ako nagpapasok ngayong araw. Tara! Nandito na tayo sa may Anyana East Project. Okay, bali wala pong gumagawa ngayon. Kung napeke man tayo ng panahon, naka-base naman po kasi kami sa balita. So nanonood na po kami ng balita kada gabi para alam po natin yung mangyayari sa umaga. Doon po tayo naka-base. So syempre inanunsyo nga na walang pasok po ang mga estudyante. So may inaasahan tayong pag-ulan-ulan syempre. So ngayon ang project kasi namin dito slab, buhos. So ayaw naman natin na magkaroon ng problema. Kaya hanap tayo ng mas magandang panahon. So tiyempo tayo. Pero kung yung ibang trabaho lang, asintada or may kukumpuni dito, carpentry. So kahit na nakita natin kaninang umaga na hindi maganda yung sitwasyon, sobrang dilim ng kalangitan, tapos may konting pagulan-ulan, magpapapasok tayo. Pero kasi dito buhos po kasi ito kaya importante na may isaayos po natin. Bali nung Sabado bago sila umalis, ito nagpondo na sila sa sako. Graba yata ito yung pinondo nila. Tapos may konting buhangin na po dito. Update naman po sa semento natin. So medyo marami-rami pa naman po yan. Tapos dito nga pala may mga karagdagan po tayong rito, soleras. So maglalagay pa po tayo ng bracing. Hindi pa po masyadong tapos yung mga bracing nito. Yan, nakaraan nag-uulan-ulan Tapos yung mga siwang na tinutukoy ko, yan pinapitikan ko na po ng palitada yung sa mga gilid. Yan, pinapalitada na po natin yan para pagka nagbuhos hindi na po siya masyadong kakatas, hindi na magkakaroon ng siwang para tumagos yung buhos o yung tubig. Doon din, kulang pa yun doon banda. Palalagyan din po natin yan. Sitwasyon dito. Nakapagpahid naman po sila nung rust converter. Nakapagpahid sila. Yun. Luminis-linis yung mga bakal natin, napahiran ng rust converter. Tapos yung mga drain natin, nalagyan na nila ng epoxy. Yun. Siya nga po pala, ito nga po palang ginagawa namin dito. Mukhang may kasunod pa na kagad na plano si client dito kasi nakapag-usap kami kanina tungkol dito. Yan, parang meron silang kasunod na plano rito. Abangan na lang natin kung matutuloy o hindi. Ito sakit ng mga molded doors Nung tag-init,
Ayan o, may madali siyang isara. Pero yung taglamig, nag-adjust na naman siya. Hirap isara. Ito, molded doors po yan. Yan ang mga sakit niyan. Kung natuloy lang ang buhos ngayon. Pero kung uulan naman po, pagkatapos natin mabuhusan to, hindi rin maganda magiging quality. Diba? Mas maganda na, sigurado. Kung mag-uulan-ulan, sa palagay ko, baka mamayang hapon, paggabi. Ayun, nakakulob na nga eh. Kaya mas maigi na ngalan din talaga na ipinagpahinga na natin yung trabaho natin ngayong araw. Grabe to. Kumbaga may bagyo nga ngayon, pero hapon yung landfall niya, no? Padating na. Kaya pala walang pasok yung mga estudyante. Kasama pala natin si Mrs. Ayan o. Ito yung sinasabi ko, kung sakaling natuloy kayo magbuhos, kung magdamag uulan, kawawa po yung gawa natin. Ang lakas ng ulan ah. Sobrang dilim. Ano pa lang yan, alas 3 pala ng hapon yan. Pakadilim. Dito na tayo sa Riego de Dios. Siyempre yung trabaho natin dun sa roofing installation, bali may hinto na siya. May gagawin pa naman yung ibang tropa. Pwede nila ipagpatuloy yung metal framing. Opya. Opya. Ay, ulan. Andito na tayo. Ayun o. Nakabitan na po ng ng bubong. Yun nga na yung sa downspout. Yan, wala pa po kasing downspout yung gutter. Pero may bubong na yan. Panigurado dyan, syempre may tagas yung mga gilid niya, wala pang flashing. Pero sa nakikita ko, mukhang wala kasi nalagyan natin ng silicone sealant. Diba? Hindi na po ako bababa mga karohas. Sobrang lakas ng ulan, mababasa tayo. Tapos naka aircon pa tayo. Nag-iingat lang tayo ng konti. Ay sila Adonis oh. Diba? Nakabubong na. Yung ginawa natin dun sa bubong, sa gilid, inilagyan natin ng silicone sealant para na rin po siya naka-flashing. Pero syempre lalagyan pa natin ng flashing yan. Okay, ganyan po talaga, kasama sa trabaho yan. Alas 3 pala ng hapon, 3:06. 3:06. Hindi lang abot ng camera pero nagro-roofing framing na. Roofing framing, metal framing pala sa ceiling. Bale ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung update vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Kita-kita na lang po uli for the next video. So tanging hiling lang natin, mga bandang 4:30 sana huminto tong ulan at makauwi ng maayos yung mga manggagawa. Possible kaya to 4:30 into? Parang wala eh no? Oo, parang God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. So ingat po tayong lahat sa biyahe. Tara, let's go.
Grabe, wala nang makita sa lakas ng ulan.